word. So from Joshua chapter 24, verse 14, King James Version, mga kapatid. Now therefore, fear the Lord and serve Him in sincerity and in truth, and put away the gods which your fathers served on the other side of the flood, and in Egypt, and serve ye the Lord. Mga kapatid, fear the Lord and serve Him in sincerity and in truth. Let's all pray, hallelujah. Panginoon, maraming salamat po for this wonderful opportunity that you have given me, Panginoon, and same with RTCM Saints, na binigyan mo kami ng opportunity, Panginoon, to learn your words, O God. And mas maintindihan namin kung gaano kakadakila sa aming mga buhay, Panginoon. This is impossible, Panginoon, without you, Panginoon. Guide me, O God, and use me boldly, Panginoon, to deliver your words, Panginoon, at kung anumang mensahe at anuman ang katuruan na gusto mong ipahayag sa iyong mga kongregasyon, Panginoon, naway ako ay maging instrumento, Panginoon. Make me a channel of your blessings, O God, and make me a bridge, Panginoon, para mas maintindihan namin at mas maunawaan ang iyong kadakilaan, Panginoon. And we want to be with your presence, O God. Cover us with your blood. At sa lahat ng ito, Panginoon, ibinabalik namin sa iyong kapurihan. In Jesus' name we pray. Amen. So mga kapatid, you may be seated. Good morning. Ayan, bumalik ulit siya. Ayan. So mga kapatid, is this enough? Okay? So, we will have a simple activity, mga kapatid. Bumalik ulit siya sa umpisa. Ayan. Is this enough? So, if your answer is yes, you're gonna stand up, mga kapatid. Kung hindi kayo masyadong sure, hindi nyo masyadong, yung ginigauge nyo yung sarili nyo at ine-evaluate nyo, hindi kayo masyadong sure, 50%, maybe 75%, 25% unsure. So, ang gagawin nyo, mga kapatid, ay bumalik ulit siya sa umpisa. Nagkukusa siyang bumabalik. Ang gagawin niyo is just raise your hand. At bumalik ulit siya sa umpisa. Ayan. And kung lacking kayo dito sa aspeto na ito, you're gonna do nothing. Maybe kung nakaupo kayo, wala lang gagawin. Walang gagawin. Yun na, that's it. O, bumalik na naman siya sa umpisa. Ay, hindi naman masyado. Okay. Long prayer and fasting. Para sa inyo ba, enough yan as a Christian? If you're doing this and feeling mo enough yan for you to be considered as a true Christian, na totoong naniniwala sa ating Panginoon, ayan. So again, if you are sige, si Brother Ken na lang. So, kung sa tingin mo, enough na yan, long prayer and fasting, to be considered na ikaw ay true Christian, kung yes ang sagot mo, you're gonna stand up. Kung unsure ka, you're gonna raise your hand. Kung sa tingin mo hindi talaga siya enough, you're gonna do nothing or stay seated, mga kapatid. Okay? So, walang reaction, walang ngumiti, wala. Do nothing. Okay? Next, please. Bible reading. From Genesis to Revelation, Revelation back to Genesis. Nagawa mo yan in 1 year, in 1 month, in 3 months. So, sa tingin mo, kung nakapag-Bible read ka, enough na ikaw ay isang Kristiyano? Totoong follower ng ating Panginoon. Next, please. Growing your hair long and wearing long dress. Kumbaga, physically, hindi
sa eyesight ang pananamit mo at kung paano ka kumilos sa simbahan at sa labas ng simbahan? Do you think this is enough na ikaw ay makonsider na isang Kristiyano? Next. Attending church. Church-goer ka, mga kapatid. Hindi ka man part ng ministry, pero lagi kang nandito. Wala din. Next, please. Paying tithe. Pagdating sa tithes and offering, yan. Very ka dyan, active. Ikaw pa nagli-lead pagdating sa tithes and offering. Is this enough? Okay, next please. Soul winning. Nangyayari sa Villarosa. Yan. Evangelism. Witnessing. Next please. Attending Bible study. So, ang question, mga kapatid, syempre, etong topic na to, ewan ko, yung binigay kasi na books ni Pastor, binaraos ko ano yung pwede kong ma-topic. Kahapon sinabihan ako ni Pastor, tinuturo ko sa Brother Billy, magpipreach. So, naratel ako, sabi ko, ano ituturo ko? So, nag-browse ako. Tapos, for some reason, etong topic na to, yung parang nangusap sa akin na na ituro. And habang ginagawa ko yung slide presentation ko, parang ako yung tinatamaan. Kasi yung mga ginawan ko ng pictures or yung mga pinapakita ko, kahit na isa ako sa mga leader or part ng ministry, hindi ko talaga nagagawa lahat yan eh. So, ayan, attending Bible study. May side comment no? Next, please. Participating in different fellowships. LM, tapos sa mga Bible study group, part ka din ng music, part ka din ng SJC, part ka ng food and kitchen ministry, cleaning ministry. Do you think this is enough, mga kapatid? Next, please. So, ano yung kulang, mga kapatid? What if chinek mo lahat yon and you're doing that? Religiously, ginagawa mo yung mga yon lahat. So definitely hindi ko nagagawa lahat yon, lahat ng in-example ko. But what if lahat nagagawa mo siya? Pero hindi ka tumayo eh. So ano sa tingin mo yung kulang? What is lacking? Next, please. So do you think this is enough? And obviously your answer is no. Hindi siya enough. So my topic is about, next please. It's about sincerity. Yes, mga kapatid, nagba-Bible study ka. Nasa puso mo ba na umattend ng Bible study? Nagpe-praise and worship ka, nasa puso mo ba? Yung isip mo ba 101% na nakafocus na I will sing praises, I will lift my hand, kakanta ako para sa Panginoon? Are you sincere na ginagawa mo siya wholeheartedly, mga kapatid? Next, please. So what is sincerity? So may I request Brother Iel to read? Ayun po yung mic. So gagawin po natin tong medyo interactive. Sabi nga ni Brother Ray, good morning, ma'am. And sincerity, it comes from the Latin words sin and cera, which means without wax, separated from the wax or pure honey, free from adulteration, genuine, unfeigned, real, wholehearted, honest, and free of dissimulation. Without wax, separated from the wax, or simply pure. So, to understand it in simple terms and words, free from adulteration, genuine, unfeigned, real, wholehearted, honest, and free of dissimulation. So, next please. So, I highlighted the following words.
without wax, separated from the wax, pure honey. Okay, next please. So, maybe some of you are not familiar with the following words, such as, next please. What is adulteration? Next please. Adulteration is the act of making impure. Di ba pag bumibili tayo ng honey, may sinasabi sila, ano daw to, 100% pure honey. Tapos meron man nagkiklaim na 100% pure honey, pero ano na siya, nag-undergo na siya ng process ng adulteration. So ibig sabihin, may isinama na. Hindi na talaga siya pure honey. And yung sa mga experts sa honey, malalaman lang nila yan just by the consistency of the honey. Okay? So next word, that is not so familiar with some of us, unfeigned. So unfeigned is, ano ba to? Synonym kay sincere and not hypocritical. And yung word na hypocrite is always encountered sa Bible, most especially sa New Testament. Madalas nating makita yung word na yung hypocritical and hypocrite. So what is hypocrite? The one who pretends to be what he really is not. Example, nagpapakita ka ng attitude mo, tas hindi ka naman pala ganun talaga. Banal ka sa harapan, let's say, ng congregation, paglabas naman, is hindi ka banal. Example, sa pananamit. Dito naka-long dress ka, pero pagdating sa labas, naka-long dress pa rin. Naka-long dress. Naka-long dress. So, you are considered a hypocrite. So, you're portraying or you're showing or you're manifesting an attitude, pero in particular places lang, may pinipili ka lang area, pero pagdating sa ibang area, iba ka din. So that is hypocrite. So you're like an actor. You're taking a role. So ang role mo dito, eto ka, ganito ka, pero sa labas, iba na tayo. So, I'm not saying na hindi ako ganito, mga kapatid. Kaya nga sabi ko sa inyo, nung binabasa ko to, nung gumagawa ko ng slide presentation ko, kahit ako natatamaan. One way or another, natatamaan ako. At sabi nga ni Brother Ian, na mention niya din to na ang unang natuturuan ng nagtuturo is yung sarili. Kung sino yung magtuturo. Kumbaga, nadodoble lang yung pagtuturo sa nagtuturo kasi siya yung nag-prepare, then itinuro niya pa. Kaya, mga kapatid, pare-parehas tayo natututo sa topic na ito. Next, please. So, another word that is not so familiar is dissimulation. So, dissimulation, Pastor, can you please read? Dissimulation. To put on a false appearance. To disguise, to hide under a false appearance. To conceal intentions, facts, feelings under some false pretense. Mga kapatid, inside the church as well as in a secular world, mga kapatid, marami na nito. And sabi din sa Revelation, marami ding lalabas na mga ganito. Like false prophets, false teachings. So, let's not be deceived sa mga ganito. Kaya nga tayo nandito sa church, mga kapatid, para mas matuto. At mas maka-adapt tayo kung anong gagawin natin if ever na ma-encounter natin tong mga ganito. And as well as, we may correct ourselves if ever na isa tayo sa mga na ganyan, false appearance. Okay ka, pero sa labas, di ka pala okay. Iba yung intention mo sa ginagawa mo. Friendly siya, pero deep inside his or her heart, hindi naman pala siya
Nagpapaka-friendly. Gusto niya lang siguro makimarites. Kaya, kaya siya nakiki-friendly. So mga kapatid, kung babalikan natin yung slide na nagsabi na without wax or pure honey. Next, please. Ayan. So during the Roman times, ano ba yung nabasa ko? So during the old times, mga kapatid, yung wax daw ay ginagamit to cover imperfections ng mga marble. So ibig sabihin, tinatakpan niya kung ano yung totoo. Pinantatakip siya. So ibig sabihin, pag tinatakpan mo kung ano yung totoo, you are not sincere, you are not pure. May wax ka. So, when you say sincere, without wax, pure honey. And at the same time, mga kapatid, ginagamit din to ng mga karpintero. Next slide, please. Lalo na yung mga antique dealers. Syempre, may na-obtain sila or na-acquire silang antique. Syempre, meron na tong mga scratches, meron na tong mga impurities, or meron na mga dent or bangas. So, ginagamit din yung wax, nirarab ng wax to hide yung kung anong pangit dun sa bagay na yun. So mga kapatid, let me ask you. Again, dun sa lahat ng examples ko kanina, activities in church, or maybe not in church, pwede rin sa labas. Are you sincere? Are you without wax? Next, please. So there is no quality more important in the life of a true child of God than sincerity. Kanina, checklist natin, you're attending church, singing, part ka ng music ministry, you're attending Bible study, you're reading the Bible, part ka din ng prayer and fasting. Pero, ano yung intention mo behind those activities? Nung binabasa ko ito, mga kapatid, sabi ko sa sarili ko, nga no, pag kumakanta ba ako sa pulpit, ano ba yung intention ko? Parang mga kapatid ngayon na nababalikan ko yung lahat ng mga ginawa ko para sa Panginoon. What are my intentions? Ano ba yung motivation ko? Ano ba talaga yung goal ko? Sige, masasabi na perfect ka. Checklist 10 over 10. You're doing those activities, church activities. Pero ang tanong is, may sincerity ba? May authenticity, mga kapatid. Yes, hindi makikita talaga yan ng mga tao. Pero ang Panginoon makikita kung ano, what is your intention behind your act, mga kapatid? Behind your face, kung ano yung pinoportray mo sa loob or sa labas ng church. So ngayon, parang as we start 2025, mga kapatid, parang ngayon, every time na na-realize ko lang kaninang umaga na habang pinaprepare ko, ito, sabi ko, parang every time na may gusto kong gawin towards church or towards my, paano ko susundan ng Panginoon is parang napapaisip na ako, kailangan yung gagawin ko is, ang aking motivation is to truly follow God. So, ibig sabihin ngayon, tinatanong ko na yung sarili ko, ano yung, may sincerity ba? Or para maihayon ko lang tong worship leading, maihayon ko lang tong Sunday school.
So this is actually a reminder to each and every one of us na everything that we're gonna do, not just this year, maybe next year, i-remind tayo na lahat ng gagawin natin is dapat may sincerity, mga kapatid. Talagang gusto mo tong gawin kasi gusto mong sumamba sa ating Panginoon. Gusto mong mag-serve sa Panginoon. Hindi dahil may pinapasikatan ka, hindi dahil gusto mong ma-please si pastor, or gusto mo lang magpakitang gilas at mabigyan ka ulit ng certificate next Thanksgiving. So, yun yung mga kapatid, mga epiphany ko, mga kapatid, nung pine-prepare ko tong topic na ito, mga kapatid. Let's proceed. Okay. So, mga kapatid, sa mga in-example ko kanina, maybe or somehow, okay, we have the spirit of Pharisaism. We are familiar with Pharisees, mga kapatid. Okay? So, ano-ano ba itong mga spirito ng Pharisees? Number 1, a casual glance at a Pharisee might impress you. Example ako, ay, nakakaano naman to Sister Jeremy, lagi tong naka-coat. Lagi tong nasa pulpit, lagi may hawak ng microphone. Minsan nga, nangyayari pa imbis na kaluguran ka ng kapatiran, possible na naiisip mo rin is naiinggit ka dun sa nasa pulpito. Hindi ka man nasa music ministry, hindi ka part ng pulpit ministry, pero natetest din yung sincerity mo. Tinitingnan mo siya, pero may iba kang iniisip. So, hindi lang pala kung ikaw yung ginagamit, pati ikaw na nasa behind the pulpit, mga kapatid. Okay? He was just acting out a role. So, let's see, mga kapatid. The Pharisees prayed, fasted, and gave to be seen of men. Dito yung talagang parang nagpapakita na nagpa-fasting ka talaga. Tapos kung makapag-pray ka, wagas. But the question is, para saan mo ito ginagawa? What is your real purpose, mga kapatid? What's your real motivation? What's your real agenda? What's your real goal? Talaga bang pag-pray si kapatiran? Or masabing ikaw yung kapatiran na nagpe-pray para sa kanya? Nagwa-fasting ka, ay, ang galing naman, Sister Jeremy, nagwa-fasting ka, ay, diabetic. Nakakaya niya yon kahit hindi nag-i-insulin. Ba, mga kapatid? So, lahat ng kilos natin, mga kapatid, ngayon, parang marirealize mo, ano ba talagang purpose ko? Ano ba talaga yung gusto kong maging end goal? Mga kapatid, salvation is individual, mga kapatid. Hindi ako masisave ni Brother Billy. Kung ginagamit si Brother Billy at ako hindi ginagamit, kahit magpagamit siya 101%, hindi niya ako maisasama. Kung sakaling kasama si Brother Billy. So, salvation is individual. And your relationship with God, hindi naman pwedeng tatlo kayo. Nagko-communicate ka kay Lord, tatlo kayo. Hindi pwedeng ganun. Relationship with God is individual din, mga kapatid. Kanya-kanya, very good. Exact word. Perfect word. Kanya-kanya. Ang kaligtasan ay kanya-kanya. So kahit mag-asawa si Tatay Ray at si Nanay Nida, hindi sila magkasabay, mga kapatid. So next, please. They preach but did not practice their own preaching. Dito ata nakuha yung secular quote at saying na adage na practice what you preach. Alam niyo, mga kapatid, na-realize ko din, o nga no, marami akong sinasabi minsan sa pulpit, pero minsan
parang minsan, sinasabi ko lang siya, kasi nasa pulpit ako eh. Sabi nga nila mga kapatid sa secular, yung magaling daw mag-advise sa isang tao, example, si Sister Vic, humingi ng advice sa akin, tapos nag-advise ako, napakaganda ng advice ko. Kung sino daw yung pinakamagandang mag-advise, yun daw yung pinaka-broken, mga kapatid. Kasi hindi naman siya makakapag-advise ng maganda kung hindi niya na-experience yun, mga kapatid. So, ang ina-advise ko sa kanya is magpakalakas siya, tapos ako hindi nagpapakalakas, di ba? Or kung ina-advise ko sa kanya, at the same time, I'm doing it as well. So, sabi nga dito, practice what you preach. So, kung hindi mo ginagawa yan, mala pariseyo ka din, mga kapatid. Next. They look outwardly religious. So, dyan napapasok yung kaaralan natin sa holiness in terms of the physical appearance. That includes our hair, our face, our body gesture, kung anong suot mo. Mga kapatid, nung bata pa ako, di kaka-convert lang namin sa Pentecostal. Palibasa wala pa akong kaaralan, hindi talaga ako, syempre bata pa, hindi naman masyadong sa Bible study eh. Pag tinatanong ako, ba't kayo nagpapahaba ng buhok? Kasi ang tawag sa akin noon, kabayo. Kasi nung kabataan ko, hindi pa uso mga mahahabang buhok. Hindi rin uso mahabang palda. Ngayon na lang naging fashion ang mahabang palda. Tapos ngayon na lang naging fashion yung mga turtleneck, long sleeve. Nung time namin, kapag nakamahabang palda ka, ang tawag sa'yo, manang. So pag tinatanong nila, bakit ako mahaba ang buhok ko, at kahit mukha na akong kabayo, ganyan. Tapos manang tawag nila sa akin eh. Ang sagot ko lang, kasi bawal sa simbahan namin eh. So, yun yung purpose ng Bible study, mga kapatid. Yun yung purpose ng church. Hindi tayo nire-restrict ng church. Pero without church, bumabaluktot tayo. At yung church, hindi nandyan para tayo ay paluin ng paluin. Pinapalo tayo para tayo straight. Kumbaga, nandyan yung church to give us guidance. At i-remind tayo sa mga guidelines. Kung ano dapat ang gawin natin habang nandito ba tayo. So, nung fully na grasp ko na ano yung pagiging Kristiyano at yung reason ng pagpapahaba ng buhok. So, mas na-encourage ako ngayon na, kasi doon, di ba may peer pressure, pwede mong putulin yung buhok mo kahit ikaw lang eh. Pwede mong putulin. So, pwede mong gawin yung gusto mong gawin kasi nga, syempre, may edad na rin naman ako. Pero since nung kay Pastor Franco na ano yun eh, the secret of living a holy life is being holy in secret. So, doon ko na-realize yun. Kaya, kung tina-target nila yung buho ko, bala sila sa buhay nila. So, sabi ko, ang dami-dami kong pwedeng i-sacrifice, buhok lang yung nire-require sa akin ng Panginoon. So, bakit ko siya puputulin? So, yun yung parang naging motivation na kahit sabihan na lang ako ng kabayo, bala sa buhay. Kasi tawag nila sa akin kabayo eh. Kasi diba, hindi naman to katulad ng book ni ate, may pagka-wavy yun eh. So pag pinonitil ko to, talaga siya para siyang ng kabayo. So next mga kapatid. They love recognition. Gusto mo ba na-assign as MC? Ikaw yung Bible reading because you want to be recognized? Ay, ako na lang ang opening prayer kasi gusto mong tumungtong sa pulpit for recognition.
on the back of my head again, naisip ko, o nga no mga kapatid, para saan ba ako tumatayo sa pulpito? So parang na-realize ko na I'm doing this for the Lord. This is my service, act of service para sa ating Panginoon. Hindi katulad ng mga Pariseyo na gusto lang nila na lagi silang na-recognize, lagi silang sikat. Sila yung magaling, bida-bida, gano'n. Bida-bida. Gumamit ng ano. Next, please. Okay, next. For a pretense, they made long prayers. Ayan. So mga kapatid, nang long prayer ka ba para mapansin na, ay, ito si sister. Ito yung pinakamahabang prayer eh. Gusto na natin mag-closing prayer sa fasting, pero siya, naantay natin. Di ba? Gusto mo na matapos yung prayer and fasting kasi gutom ka na eh, no? Pero ito si sister. Hindi pa siya tapos. Tapos, may second pa siya. So, parang ano ba yung pinag-pray nito ni kapatid? So, kung ano man yung purpose niya, what is the reason behind dun sa long prayer niya? Well, si Lord lang talaga makakaalam nun. Kung hindi ka mahabang magdasal, tapos siya mahabang magdasal, wala tayo sa posisyon to judge. At wala rin naman siya sa posisyon na i-judge tayo kung maikli lang tayo magdasal. Again, it's not about how long or how short your prayer is, but it's how you connect and communicate with our Lord Jesus. So, kung two simple words lang yan, pag sinabi mong let's say three words, ang hirap kasi ng 2 words. Let's say, help me Lord. Yun lang yung na-utter mo. Tapos ang ginawa mo na lang, naiyak ka na lang, kasi may pinagdadaanan ka. Alam na ng Panginoon yun. O kung mahaba siya, yun yung style niya, mga kapatid. So, wag nating gawin na yung ating pagdadasal it's an act na gusto mong ipakita na nagdadasal ka, kagaya ng mga Pariseo. Next, please. They were very careful to pay tithes, but omitted the things were more important, which are judgment, mercy, and faith. Religiously, nagbibigay ng tithes, love offering. Pero, kinakalimutan naman yung ibang importanteng bagay. Religiously, nagbibigay ka ng tithes at nagsasama ka ng love offering. Pero, sa asawa mong hindi ka makapagbigay. Tapos nananeglect mo ang ibang bagay patungkol sa ating Panginoon. Next, please. They were very self-righteous in their prayers. Kumbaga, ina-uplift nila yung mga sarili nila sa kanilang mga panalangin. Di ba usually kung nakikinig ka sa nananalangin, mga kapatid, usually ang panalangin ay hindi para sa sarili. Example, sa mga opening prayer, kung makikinig ka. Kasi yung iba kasi sa atin, may nagpe-pray, pero meron siyang pinipray sa sarili niya, individual. So may nagpe-pray sa harapan, pero meron siyang pinipray sa sarili niya. So let's not be like that, mga kapatid, na self-righteous. Talagang parang ina-uplift niya sa prayer niya is yung sarili niya. Next, please. So yun, mga kapatid, I hope doon sa mga yan, mga kapatid, kung tayo ay guilty sa isa or dalawa or tatlo or sa lahat man, this is the year for us, mga kapatid, 2025. Okay? Ang Panginoon ay mapagpatawad, mga kapatid. And when we say unto perfection, hindi tayo 100% perfect agad. Saan ka naman nakakita from step 1, napunta ka na agad sa 50th floor? Hindi. Little by little, mga kapatid. So kung baguhan ka, hindi naman namin ina-expect na nandun ka na agad sa tuktok.
Pag sinabing under perfection, may maturity, mga kapatid. One or two little things, mga kapatid. Kung dati may bisyo ka, nag-give up mo siya, 2025, that's a good maturity, mga kapatid. Spiritual growth and maturity. Walang sinabi na unto perfection, perfect agad, mga kapatid. Pang pastor level ka na agad. Walang ganon. At kahit matagal ka na sa pananambahan katulad namin ni Brother Billy, ni Nanay Nida, ni Tatay Ray, ay marami pa kaming kailangan i-improve. At minsan may bumabalik kami sa part na pagiging bago ulit. Kaya nga nandito ang Bible study, nandito yung preaching, nandyan yung mga elders. So next please. So it is possible for a Christian today to have the spirit of Pharisaism if we are not careful. Sabi ko nga mga kapatid, doon sa mga checklist, nahahalin tulad tayo sa Pariseo. Kung 10 yun, siguro ako 9. One way or another, 9 out of 10. So lahat tayo mga kapatid ay, kung i-evaluate natin, we will assess ourselves. Maybe yung past na year, 2024, ang dami nating pagkukulang sa ating Panginoon. Ang dami nating kailangan i-improve, i-develop. Hindi naman sinasabi ng Panginoon na, ganito ka kaagad. Hindi. Kung nakikita ng Panginoon na pakunti-kunti tayo yung nagbabago, nalulugod ang ating Panginoon dyan. Next, please. We must have a right relationship with God and with men. So, para tayo ay ma-remind palagi, mga kapatid, na hindi tayo maging katulad ng Pariseo, ang unang-una pala natin gagawin ay magandang relasyon sa ating Panginoon. Huwag mo na tingnan yung ibang tao. Ay, si Nanay Nida, napaka-ano nito sa Panginoon eh. Napaka-lakas nito kay Lord eh. Hindi ganun yun, mga kapatid. It's not like that. Tayo ay may iba't ibang relasyon. Everybody is unique. Walang ginawa ang Panginoon na kaparehas. Kahit identical twins, may pagkakaiba yan. Sa cell part hanggang sa organ na part, magkakaiba yan, mga kapatid. So mga kapatid, ang una nating i-work ay ating relasyon sa ating Panginoon. So kung i-check mo ngayon and evaluate and assess your relationship with God, gaano ka ka-close sa ating Panginoon ngayon? Anong part ng buhay mo yung alam niya? 99% of your life, sinasabi mo ba sa Kanya? Gaano ka kalapit ngayon? Gaano ka kalayo? So doon ka mag-i-start, mga kapatid. Hindi pwede dito ang skipping. Kung mas nag-i-skip ka, yung mga easy way, mga kapatid, yan ang nakakapagpahamak sa atin. 'Di ba? Sa mga scam, agad yumaman the next day, after a month, hindi ganun, mga kapatid. Next, please. Perfection might be an impossible goal in this life. Yes. Every day is a challenge. Every day is a struggle, mga kapatid. Kung sa tingin nyo lang, di ba? Kami ni Brother Billy, kala nyo perfect ang ano namin? Sa aming dalawa, sa aming mga anak, sa pamilya namin. Sa workplace ko, magkakaiba tayo, mga kapatid. And I believe, mga kapatid, everything happens for a reason and for a purpose. Kung ganyan yung gravity or weight ng pinagdadaanan mo, maybe God sees something in you na kayang-kaya mo yan.
Example, bakit ako yung nagka-diabetes? Ako yung nag-i-insulin. Siguro ito yung binigay sa akin at struggle ng Panginoon kasi alam niyang kaya ko. So sabi nga, perfection is very hard to obtain, very hard to achieve. But it's not impossible. It's very possible with God. Sabi nga sa ating kanta, nothing is impossible with God. At mamaya yun yung ating kanta. So, abangan nyo na yan. Next, please. But we can and must be sincere if we are going to experience real spiritual growth. Sa halaman, kay Brother Billy ko natutunan to eh. Sa halaman, bakit ba kailangan ikat yung mga part na gusto mong ikat? Alam din to ng mga plantito at plantita. Yes, Sister Virgie, para mas lalong lumago. So tayo ay pinuputol din ng Panginoon. Tinatanggal yung mga bulok at yung mga lanta. Binibigyan ng panibago. Hindi tayo pinuputol para tayo ay i-down. I believe din mga kapatid, para sa akin, there is no such thing as mistake. Mistake for me are lessons. How will you know na hindi ka magaling doon? Kasi nag-fail ka doon eh. So, ibig sabihin, kung nag-fail ka doon, may maling nangyari doon, you need to correct it. So, mistakes are actually lessons. Sabi nga ko last time, kapag mas marami kang problema, mas close ka kay Lord. Kapag mas marami kang pinagdadaanan, gusto ni Lord i-acknowledge mo siya kasi gusto niya maging close ka sa Kanya. Okay? Next, please. So now, therefore, this is the verse that we read earlier. Fear the Lord and serve Him in sincerity and in truth, and put away the gods with your fathers serve on the other side of the flood and in Egypt, and serve ye the Lord. Next, please. So this is the last part na mga kapatid. The change that Joshua gave to the leaders of Israel is very applicable to us. Hindi lang pang Old Testament yan mga kapatid. Every year, every single day. So ano-ano ba yan mga kapatid? Ano ba yung change na gusto ni Joshua sa leaders of Israel na pwede nating i-apply sa ating sarili-sariling buhay? Next. It is not enough that we are serving the Lord and doing His will. We must do it from our heart. Kaya nga minsan nawawala yung purpose ng will ng Panginoon sa ating buhay eh. Parang ginagawa mo na lang siya out of necessity, obligation, dahil required kang gawin to. Yung pag-a-attend ng church, kung bigat na bigat yung paa mo, siguro hindi mo na-realize na yung paglilingkod ay hindi lang just paglilingkod. May puso sa paglilingkod. Kaya pag sinabi ng MC na purihin ng Diyos, kung ikaw ay eager talaga na purihin ng Diyos, kahit hindi sabihin ng MC, gagawin mo yan kung ikaw ay may puso. O diba? Confidence with a heart. So, serving the Lord and doing His will with a heart. Sabi nga ni Pia Wurtzbach. Next, please. Ano pa yung gustong ituro ni Joshua? It is not enough to worship God. We must worship Him in spirit and in truth. Bakit hindi mo masyadong maramdaman yung kanta? Dahil hindi mo alam yung lyrics? Hindi mga kapatid eh. Kung nasa espiritu mo,
na gusto mong kumanta para sa Panginoon, makikita mo yan sa ilan dito eh. Kahit masaya yung kanta, tapos umiiyak. Because they are worshiping God in spirit and in truth. Di ba may mga kumakanta ng masaya, pero luha ng luha. Nararamdaman nila, mga kapatid. Kahit anong kanta yung ipakanta, umiiyak, ibig sabihin ramdam nila ang pagmamahal ng ating Panginoon. Next, what else? Ano ba yung mga gusto pa ni Joshua? It is not enough to love people. Our love must be sincere, authentic, and genuine. Mga kapatid, hindi naman lingid sa kaalaman ng bawat isa kung anong nangyari sa ating church. Malaking pinagdaanan natin, mga kapatid. Kami ewan ko kay Brother Billy, pero sa akin kasi, mga kapatid, hindi ako naglilingkod para sa tao. Hindi ako naglilingkod para kay pastor. Yung reason kung bakit ako nandito, mga kapatid, is naglilingkod ako sa ating Panginoon. Walang church na perfect. Sa lahat ng mga tumatay sa pulpito, may mga imperfections kayo makikita. Matitisod at matitisod kayo. Walang aspaltado na perfect. Kahit yung naka-aspalto na may lubak pa rin yan. Hindi ka titingin sa tao, mga kapatid. At kung mahal mo talaga yung tao na yun, at kung talagang naglilingkod ka sa Panginoon, ayun, sabi nga dyan, not enough to love people, it must be sincere. Kung ano man yung nangyari, di ba mga kapatid, nandito tayo, number one, para sa ating Panginoon. At nandito tayo para sa bawat isa. Magpapalakasan tayo, hindi tayo magtatapakan, mga kapatid. Tayo ay mag-aangatan, mga kapatid. Ilang preachings yung dumaan itong nakaraang 2024 na iba-iba yung atake nila, pero yun yung core nung kanilang preaching eh. We need to love one another. Kung yung pagmamahal mo is 50%, ngayon, mas kailangan na yan ng 200%, mga kapatid. At sabi nga din sa isang preaching ni Brother Billy, kung gusto mo talaga na ma-correct yung isang mali ng isang tao, mas kailangan mo siyang bigyan ng pagmamahal. Di ba sa mga magulang eh, hindi mo naman siya pinapalo dahil wala lang eh. Kasi mahal mo yung anak mo. Ganon din sa ating mga sarili, sa ating kapwa, at sa kongregasyon na ito, mga kapatid. Next, please. It is not enough to give our offerings unto the cause of Jesus Christ. We must do so from our heart. Mga kapatid, yung pagbibigay, the more na nakaganyan ka, paano ka mabibigyan kung nakaganyan ka, mga kapatid? So literal example, dumaan ng Pasko, paano ka mabibigyan ng ninong at ninang mo kung hindi naka-open wide yung palm mo? The more na ganyan ang fist mo, whatever material things yan, pera man yan, material na bagay, at kung ano man yung pag-aarit kayamanan mo, mas lalo kang hindi makakatanggap ng pagpapala. Buksan mo yung palad mo, buksan mo yung puso mo, the more na may ilalabas ka, inubos mo lahat sa pocket mo, ibig sabihin, mas maraming mailalagay. Example, ang tinanggal mo ay puro 10 piso. Tapos ang kapalit naman puro 1,000. Di ba? Paano malalagyan niya ng 1,000 yung mga 10 piso hindi mo nilet go? Yun yung nakakabigat sa'yo. Diba, mga kapatid? So we must do so from our heart. Ayan, 2 Corinthians, gasgas na yan kapag may tumatayo sa tithes and offering. Not grudgingly, with a cheerful heart, you give. Next, please.
So how can we tell if we are sincere? So ano ba yung pwede nating maging, ano ba to, reminder bullets para ma-self-check natin ang ating mga sarili that what we are doing, what we are acting, or kung ano man ang gusto mo sa buhay mo, ay ginagawa mo with sincerity, with you are genuine and with authenticity. So let's see. So these are questions that I'm gonna leave to you mga kapatid. Kayo na bahalang magmuni-muni sa inyong mga sarili. And actually, this will end my Sunday school natin ngayon sa linggong ito. So do we say that we love the Lord with all of our heart and yet we do not obey Him? Kumakanta na ka, I love you, Lord. I love you, Lord. Pero paglabas mo naman, pag after ng alauna, iba na yung ano, di ba? Yung parang ganon, mga kapatid. John 14:15, Jesus said, if you love me, keep my commandments. Kumakanta na, I love you, Lord, pero I hate you, friend, may ganon. I love you, Lord. Tapos pag ano, may kaaway ka palang kaibigan mo, di ba? Next, please. Another question, mga kapatid, na kayo na pong bahala ang sumagot sa inyong mga sarili. Do we say that we love Him and yet we do not spend much time in prayer communing with Him? I'm very guilty of this, mga kapatid. Siguro ang prayer ko lang, to be honest, mga kapatid, dito sa church, kung anong prayer natin dito, prayer sa opening prayer, prayer before the service, sa bahay, prayer sa pagkain, paminsan-minsan, which is na-evaluate ko yung sarili ko, na-assess ko mismo sa sarili ko na ito yung lacking ako. So again, this lesson, mga kapatid, is to remind us and to refresh our minds. Ano ba talaga? How to be a true Christian, how to be a true follower of God, and how to be a true servant of our Lord Jesus Christ. If we love Him, we will desire to spend time with Him. Di ba pag sa Sunday, no, uwing-uwi ka na agad. Di ba may mga ganyan. Kararating lang, gusto lang umuwi agad. So next, please. Talagang ano, parang ako yun. When we tell our brother or sister that we love them, do we really? Or are these just mere words? Sincerity is when heart and tongue agree. The abundance of heart, the mouth speaketh. Oo, totoo yun, mga kapatid. Kung ano yung nasa puso mo, yung lumalabas sa bibig mo. Sabi nga natin doon kanina, doon sa aking mga pictures, di ba? Huwag tayong, let's not be hypocrite. Nagsasabi ka na, uy, sister. Sister, brother, pero at the back of your mind, may sinasabi ka namang iba. Kumbaga, inaano mo yung thoughts mo ng ibang thoughts, pero yung lumalabas sa, ewan ko, may mga ganyang may mga ganyang tao eh. But then again, mga kapatid, sabi nga diba dun sa isa natin, we need to love these people with our sincerest heart, most genuine, most authentic relationship dun sa mga tao na yun. Next. I think this is second to the last. When we worship the Lord, is it real or just an act to impress others how sincere or spiritual we are? When you say hallelujah, mga kapatid, ay kasi si brother kasi ang lakas mag-hallelujah, mag-hallelujah din ako. Sister Lisa, opening song pa lang yan. Gagayahin ko Sister Lisa. Para mapansin din ako. Sabi nga kanina, do we do things for recognition, mga kapatid? Maybe, yes, para ma-recognize ka ng Panginoon. So, doon natin ituon na ma-recognize tayo ng Panginoon,
makita tayo ng Panginoon, ma-acknowledge tayo ng Panginoon. Hindi ng kapwa natin kasi hindi naman tayo maililigtas ng kapwa natin eh. Next. Last, I think this is the last. Is our life pure honey or is there a lot of wax mixed in? Ano nga yung purpose ng wax? Doon sa binigay kong 2 example. Pantakip sa imperfections. Yung word na imperfect, mga kapatid, sino bang gumawa niyan? Tao lang yan eh. We are created wonderfully, ano nga pa yan? Fearfully made by God. Walang imperfect na ginawa ang Panginoon. We are all perfect in the sight of our Lord Jesus. Kaya mga kapatid, ano ba? Yung ginagawa mo ba is covered with wax? Para very smooth, very beautiful, very pleasant? Then again, mga kapatid, let us remind ourselves, not just you, mga kapatid, pati ako, na lahat ng ginagawa natin, mga kapatid, ay may tarak-tarak yan ng Panginoon. And on the judgment day, may mga crowns tayo. At kung ano man yung ating ginawa dito, our labor is not in vain. Meron tayong mga rewards na kung anong ginawa natin is directly proportional sa ibibigay na reward sa atin ng ating Panginoon. And having said that, mga kapatid, next. So, do you have any questions po? Additional inputs? Gustong idagdag, mga kapatid? Sabi ko nga, mga kapatid, pinili ko to, number 1, kasi napakadali niya, it's very relatable. Hindi ko ina-expect, so sobrang relatable, pati ako natamaan ng bongga, mga kapatid. And sabi ko nga, yung self-epiphany ko dito, mga kapatid, self-realization ko, is everything that I will do for the Lord, for this church, for this congregation, mga kapatid, i-check ko na ngayon, ano ba yung motive ko? What's my intention? What is my goal? So, again, meron bang sinabi dyan na i-check mo yung goal ni kapatid? Wala naman. Ikaw mismo ang mag-work on sa iyong perfection, mga kapatid. Your maturity. How will you grow with the Lord? At yung relasyon mo sa ating Panginoon. So, kung wala na pong tanong, so, thank you very much po for listening. Thank you. Ayan. And next. Ayan. So, Spiritual Growth, Sincerity Edition with Sister Jeremy. And dahil po dyan, tayo po ay magbibigay sa ating Sunday School. Let's all stand and let's all pray, mga kapatid. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Panginoon, maraming salamat po, Panginoon. Sa pagkakataon, Panginoon, na ibinigay mo sa akin, Panginoon. At sa pagkakataon, Panginoon, na maibahagi, Panginoon, ang iyong salita, Panginoon. Thank you for using me, O God. At maraming salamat po, Panginoon. Hindi lang po ako natuto, Panginoon. At this will be a reminder, Panginoon, for each and every one of us, Panginoon, na i-check, Panginoon, ang aming mga puso at ang aming mga espiritu, Panginoon. Na ito ba ay iyong kaluguran, Panginoon? Ito ba ay para sa iyong kaparihan, Panginoon? Maraming salamat po, Panginoon, sa lahat na nakinig, Panginoon. Pagpalain mo po ang kanilang buhay, Panginoon. Mas palakasin mo po ang kanilang pananampalataya, Panginoon. Sa iyo, Panginoon. At alam ko, Panginoon, na ikaw ang may control sa lahat ng bagay, Panginoon. Ikaw ay may kasagutan sa lahat ng katanungan, Panginoon. And for the love offering for the Sunday School Department, O God, i-bless mo po ang bawat kamay na mag-aabot ng kanilang love offering. Ibalik mo po ito sa kanila ng siksik, liglig at umaapaw. At naway, Panginoon, ay ikaw ay mapapurihan, Panginoon, sa bawat sasabihin, sa bawat iisipin, at sa bawat ikikilos namin, Panginoon. Lahat ng ito, Panginoon, papurit, pasasalamat sa nag-iisang Diyos. In Jesus' name, Amen.
magbigay ng masaya para sa gawain